Tiningnan ni Gloria ang kanyang sarili sa malaking salamin. Sa edad na 70, bihira siyang magsuot ng ganitong uri ng kasuotan. Nakabalot ang kanyang katawan sa isang mamahaling Filipiniana terno na yari sa pinakapinong pinya silk, kinulayan ng malalim at eleganteng abo. Ang mga nakatayong manggas nito na hugis paru-paro ay perpektong nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang presyo ng telang ito ay mas mahal pa sa unang sasakyan na binili niya para sa kanyang anak na si Carlo. Subalit, kahit anong ganda ng tabas ng damit, hindi nito maitatago ang katotohanan ng kanyang nakaraan. Inayos niya ang alampay sa kanyang balikat at ibinaba ang paningin sa kanyang mga kamay. Hindi ito mga kamay ng isang mayamang senyora na sanay sa mga mamahaling serbisyo ng salon. Ang kanyang mga palad ay magaspang, puno ng matitigas na kalyo at may malalalim na peklat. Sa bandang itaas ng kanyang kanang hinlalaki ay may mahabang pilat isang permanenteng paalala noong aksidenteng mahiwa siya ng kinakalawang na yero 4 na dekada na ang nakalipas. Iyon ang mga panahong nagtutulak pa siya ng kariton sa ilalim ng tirik na araw para mga lakal ng bakal at lumang bote sa mga lansangan ng Maynila. Ang mga kamay na ito ang nagtaguyod kay Carlo noong mabiyuda siya ng maaga. Ang mga kamay ring ito ang nagtayo ng Salvatierra Scrap and Recycling Corporation, ang pinakamalaking imperyo ng bakal sa buong bansa, mula sa mga basurang itinatapon ng ibang tao. Sa ibabaw ng kanyang kama, may nakapatong na isang asul na kahon na nababalutan ng makinis na pelos. Sa loob nito ay hindi alahas, kundi isang titulo ng lupa para sa isang malawak na mansyon sa Forbes Park. Iyon ang kanyang lihim na regalong inihanda para sa despedida de soltera ng kanyang anak, isang marangyang pagdiriwang na palihim niyang binayaran ng 3 milyong piso para lamang pagbigyan ang hiling ng pamilya ng mapapangasawa ni Carlo na sina Richard at Patricia. Huminga ng malalim si Gloria at inabot sana ang kahon nang maramdaman niya ang sunod-sunod na pagyanig ng kanyang telepono mula sa ibabaw ng mesa. Lumapit siya at kinuha ang telepono. May isang mensaheng pumasok mula kay Carlo. Automatikong sumilay ang isang manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Marahil ay nagtatanong ang kanyang anak kung papunta na siya o baka naman ipinapaalala na dalhin ang paborito nilang lumang alak para sa selebrasyon. Sinuot niya ang kanyang salamin sa pagbabasa. Ngunit nang basahin niya ang mensahe, unti-unting naglaho ang ngiti sa kanyang mga labi. "Ma, wag na po kayong pumunta. Ayaw po kayong makita ng mga in-laws ko dito." Napatitig si Gloria sa screen. Inisip niyang baka nagkakamali lang siya nang basa o mali lamang ang naisulat ng kanyang anak. Subalit, pagkalipas ng ilang sandali, pumasok ang kasunod na mensahe. Ito ang naging pangalawang saksak sa kanyang dibdib. Inimbitahan po kasi ni Tito Richard si Senador Montes at ang mga malalaking negosyante. Natatakot po si Tita Patricia na baka makapahiya kayo. Sabi nila, masyado raw kayong amoy kalawang at mukhang basurera para sa ganitong klaseng event. Ma, intindihin niyo na lang po. Ayaw kong masira ang gabi ni Christine. Magpapadala na lang ako ng mga litrato mamaya. Mahal ko po kayo. Hindi nanginig ang mga kamay ni Gloria. Hindi niya ibinato ang telepono sa dingding o nagpakawala ng galit na sigaw. Sa halip, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib, ang parehong lamig na nararamdaman niya sa tuwing may kumpanyang nagtatangkang lokohin siya sa negosyo. Mukhang basurera, amoy kalawang, nakakapahiya. Ibinaba niya ang paningin sa kanyang mga kamay. Oo, nagmula sa kalawang at dumi ang kanyang yaman. Pero ang mga basurang kinukutya nila ang mismong nagbayad ng marangyang piging na pinagsasaluhan nila ngayong gabi. Ang mga kalyong ito ang pumirma ng tseke para sa mamahaling alak na iniinom ng pamilya ni Christine. Sina Richard at Patricia, mga taong nagpapanggap na bahagi ng matataas na lipunan ng Makati, ngunit alam na alam ni Gloria na nabubuhay lamang ang mga ito sa utang at maling pagyayabang. At ang kanyang sariling laman at dugo, ang kanyang kaisa-isang anak na si Carlo, ay sumang-ayon sa kanila. Itinipa nito ang mga salitang iyon ng walang pag-aalinlangan.
Pinili nitong protektahan ang walang kwentang reputasyon ng mga biyenan nito kaysa ipagtanggol ang dignidad ng sariling ina. Handa itong itakwil ang nagluwal sa kanya mula sa isang salo-salo na ang ina rin mismo ang nagbayad. Ibinaba ni Gloria ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mabilis na napalitan ng isang matalim at malamig na determinasyon. Hindi ito galit ng isang emosyonal na ina. Ito ang tahimik na pagngangalit ng isang inahing lobo na kinagat ng sariling tuta. Tiningnan niya ang titulo ng lupa na nasa loob ng kahon. Naisip niya ang pagmamakaawa ni Carlo 2 linggo na ang nakararaan na humihingi ng pera para makasabay sa luho ng pamilya ni Christine. Hindi niya pinunit ang titulo. Hindi pa. Masyadong madali iyon. But masyadong emosyonal. At ngayong gabi, wala nang puwang ang emosyon. Negosyo na lang ang natitira. Inayos niya ang tiklop ng kanyang Filipiniana at lumabas ng kwarto. Dumiretso siya sa garahe, ngunit nilagpasan niya ang pinto kung saan nakaparada ang kanyang bagong luxury van. Dumiretso siya sa dulo ng garahe kung saan nakaparada ang isang lumang pickup truck na tadtad ng gasgas. Ito ang sasakyang ginagamit niya kapag bumibisita siya sa mga tambakan ng bakal. Amoy alikabok, asero at grasa ang loob nito. Kung ikinahihiya nila ang isang basurera, bibigyan niya sila ng basurera na hinding-hindi nila makakalimutan. Pinaandar niya ang makina ng pick-up. Umarangkada ito ng napakalakas. Tila isang halimaw na nagising mula sa pagkakatulog. Habang binabagtas niya ang daan papunta sa El Paraiso Resort, mahigpit ang hawak niya sa manibela. Pupunta siya. At magdadala siya ng isang malagim na katotohanan na wawasak sa lahat ng kanilang mga ilusyon. Ang hangin sa labas ng El Paraiso Resort ay sariwa at may dalang halimuyak na mga pinong halamang namumulaklak. Ang mga nakaparadang sasakyan sa bungad ng resort ay pawang mga kumikinang na sasakyang gawa sa Europa. Ang malakas at magaspang na ugong ng lumang pick-up truck ni Gloria ay tila isang malaking pagkakamali sa napakagandang tanawin. Huminto si Gloria sa tapat ng pangunahing tarangkahan. Isang guwardya na nakasuot ng plansadong uniforme at ginintuang tsapa ang lumabas mula sa himpilan nito. Walang duda, kumuha si Richard ng sariling pribadong ahensya ng seguridad para masiguradong walang hindi imbitado ang makakapasok sa party ng kanyang anak. Tiningnan ng guwardya ang lumang sasakyan ni Gloria. Pagkatapos ay pinasadahan siya ng tingin sa likod ng salamin ng may halong pandidiri. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay ng may pagmamataas, isang senyales na bawal siyang pumasok. Ibinaba ni Gloria ang bintana ng sasakyan. May maitutulong ba ako, Ale? Tanong ng guwardya. May halong pagmamaliit ang tono ng pananalita nito. Ang mga nagde-deliver ng yelo at mga tira-tirang pagkain ay sa likod dumadaan. Pangatlong liko sa kaliwa. Hindi ako magde-deliver ng kahit ano, mahinahon ngunit matigas na sagot ni Gloria. Ang pangalan ko ay Gloria Salvatierra. Bisita ako sa Despedida de Soltera. Kinuha ng guwardiya ang isang listahan ng mga mahahalagang panauhin. Sinadya nitong bagalan ang paghahanap, habang ang nagmamaneho ng isang marangyang sasakyan sa likuran ni Gloria ay bumusina ng walang patid dahil sa inip. Salvatierra, bulong ng guwardya habang pinapasadahan ng daliri ang papel. Pasensya na, Mrs. Walang Gloria Salvatierra sa listahan ng pamilya de la Garza. Baka nagkakamali kayo ng pinuntahan. Napakuyom ang mga kalyong kamay ni Gloria sa manibela. Hindi ito pagkakamali. Sinadya itong gawin ni Richard. Tahasan siyang binura sa listahan ng mga bisita sa mismong resort na pag-aari niya. Kinuha ni Gloria ang kanyang telepono at tinawagan si Carlo. Sa unang ring pa lang ay sinagot na ito, ngunit pabulong ang boses ng kanyang anak na tila nagtatago sa loob ng isang cubicle sa banyo para hindi marinig ng iba. Ma, sinabi ko na po sa inyo, hindi ba? Nanginginig ang boses ni Carlo. Carlo, sabihin mo sa akin na wala ka sa likod ng kalokohang ito, malamig na tugon ni Gloria. Nasa labas ako ng pangunahing gate. May isang bayarang guwardya na nagsasabing wala ang pangalan ko sa listahan ng party na ako mismo ang nagbayad.
Isang mabigat at nakakasakal na katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si Carlo, ang boses nito ay pinaghalong takot at matinding hiya na lalong nagpakulo sa dugo ni Gloria. Ma, hindi ako ang nagdesisyon niyan. Sina Tita Patricia at Christine ang nag-utos. Nandito sa loob ang pangulo ng isang malaking kumpanya at ilang mga politiko. Sabi nila ay hindi raw babagay ang hitsura ninyo. Tiningnan daw ni Tito Richard ang mga kalyo at malalaking peklat ninyo sa kamay noong namanhikan tayo. Sabi niya, kung pauupuin daw ang isang basurera sa hapag ng mga kagalang-galang, magtataka ang mga mamumuhunan nila. Gusto nilang magpakita ng imahe na galing sila sa lumang yaman. Ma, nakikiusap ako? Huwag na kayong gumawa ng eksena at umuwi na kayo. Pumikit ng mariin si Gloria. At pumayag ka? Pumayag ka na ang ina mo, ang babaeng nagdugo at nagpawis sa pagbubuhat ng bakal para lang makapagtapos ka ng pag-aaral ay itratong parang dumi? Ma, isang gabi lang naman ito. Pagmamakaawa ni Carlo, halos maiyak na ang tinig. Umuwi na lang muna kayo. Ilalabas ko kayo sa susunod na linggo. Tayong dalawa lang, sa isang simpleng kainan kung saan kayo komportable. Parang awa nyo na, Ma. Umalis na kayo. Tumingala si Gloria sa naglalakihang poste ng resort na nakikita mula sa kanyang kinapupwestuhan. Napakaganda ng lugar. Kumikinang ang mga ilaw sa paligid ng mga puno. Ngunit alam ni Gloria kung ano ang narito 10 taon na ang nakararaan isang bangkaroteng pasilidad na nabubulok sa utang. Siya ang bumili ng buong kapirasong lupang ito gamit ang perang kinita niya sa pagre-recycle ng mga sirang tanso at asero. Alam niya kung saan nakabaon ang bawat tubo ng tubig sa ilalim ng lupang inaapakan ngayon ng mga mapagmataas niyang bisita. Naiintindihan ko, Carlo, sabi ni Gloria. Napakatahimik ng kanyang boses. Nakapili ka na ng pamilya mo. Magpakasaya kayo. Agad niyang pinutol ang linya ng tawag. Kumatok ang guwardiya sa kanyang bintana gamit ang ilaw nito. Ale, nakaharang kayo. Kailangan niyo nang iatras iyan. Tiningnan lamang ni Gloria ang guwardiya nang walang anumang emosyon. Ikinambyo niya ang pickup truck paatras. Pinaatras niya ito ng kaunti, ngunit sa halip na lumabas, pabalik sa highway, inikot niya ang manibela patungo sa madilim na kalsada na papunta sa likod ng resort. Saan kayo pupunta? Pasigaw na tanong ng guwardya habang tumatakbo ng bahagya. Bawal dyan! Para lang sa mga empleyado iyan! Binaliwala siya ni Gloria. Alam na alam niya kung saan siya papunta. Ipininada niya ang sasakyan sa tabi ng malalaking lalagyan ng basura malapit sa pintuan para sa mga tauhan. Pinatay niya ang makina. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling nagdial ng isang numero. Magandang gabi, Senyora Gloria. Sagot ng isang lalaki sa kabilang linya. Ito ay si Dennis, ang general manager ng resort. Dati itong janitor na tinulungan ni Gloria na makapag-aral at pinondohan pa ang pagpapagamot sa ina nitong may sakit. Utang nito kay Gloria ang buong buhay nito. Dennis, sabi ni Gloria habang nakatingin sa madilim na pasilyo. Nandito ako sa likod, sa tapat ng pintuan ng mga empleyado. Bakit kayo nandiyan, senyora? Nakahanda na po ang uupuan ninyo sa unahan. Nagtatakang tugon ni Dennis. Hinarang ako ng pribadong seguridad ng mga De La Garza. Masyado raw akong mababa para sa salo-salo nila. Dennis, buksan mo ang pinto sa likod at dalhin mo ako sa silid ng mga kamera ng seguridad ngayon din. Gusto kong makita kung ano ang binabayaran ng pera ko. Masusunod, Senyora Gloria. Ako na po mismo ang susundo sa inyo, matalim at puno ng determinasyon ang naging boses ni Dennis para sa kanyang amo. Bumaba si Gloria sa sasakyan at inayos ang kanyang Filipiniana. Gusto nilang itago siya sa dilim. Gusto nilang itrato siyang parang basurera. Tatanggapin niya ang hamon. Papasok siya mula sa likod gaya ng isang basurera, ngunit lalabas siya bilang tunay na may-ari ng buong palasyo. Pagkabukas ng mabigat na bakal na pinto, naroroon agad si Dennis, nakasuot ng malinis na itim na kasuotan. Hindi siya nagpakita ng awa o pagkalito nang makita si Gloria. Sa halip, yumuko siya ng may malalim na paggalang. Nagbigay ito ng tahimik na senyales gamit ang kamay sa mga tauhan sa kusina. Agad na umiwas ng tingin
ang mga tagaluto at mas lalong itinuon ang pansin sa kanilang mga ginagawa. Alam nila ang patakaran. Kapag nandito ang tunay na may-ari, walang dapat kumibo. Naglakad si Gloria sa gitna ng mga nagbabagang kawali at amoy ng mamahaling inihaw na baka na siya mismo ang pumili para sa menu ng gabing ito. Nakakapanibagong maglakad sa likod ng entablado habang sa unahan ay nilulustay ang kanyang pinaghirapang pera. Dinala siya ni Dennis sa isang sikretong pasilyo patungo sa silid kontrol ng seguridad. Pagpasok nila, bumungad kay Gloria ang napakalamig na kwarto, madilim at puno ng mga nagliliwanag na monitor. Hinila ni Dennis ang pinakamalaking upuan sa gitna. Umupo si Gloria. Ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatutok sa pinakamalaking screen sa gitna na nagpapakita ng nangyayari mula sa Grand Ballroom. Napakalinaw ng kuha. Nakita niya ang pamilya de la Garza. Si Richard ay nakaupo sa gitna, mapula ang mukha dahil sa alak. Si Patricia ay balot ng mga kumikinang na alahas na kutob ni Gloria ay inarkila lamang. Si Christine ay suot ang kanyang magarbong bestida, habang si Carlo ay nakaupo sa tabi nito, mukhang maliit, kinakabahan, at pilit na ngumingiti sa lahat. Nakita ni Gloria na tumayo si Richard at tinapik ang kanyang baso gamit ang tinidor upang kunin ang atensyon ng lahat. Sumenya si Gloria kay Dennis na lakasan ang tunog. Mga kaibigan, mga kagalang-galang na panauhin. Umalingaw-ngaw ang boses ni Richard sa loob ng malamig na silid kontrol. Nais kong tanggapin kayong lahat sa El Paraiso. Nang sabihin sa akin ng anak kong si Christine na gusto niyang magpakasal, sinabi ko sa kanya na huwag mag-alala sa gastos dahil sagot ng kanyang ama ang lahat. Inarkila ko ang buong resort na ito ngayong gabi dahil ang aking prinsesa ay nararapat lamang sa pinakamagandang bagay sa mundo. Isang ugat ang pumintig sa sentido ni Gloria, ang kapal ng mukha ng lalaking ito. Inaangkin nito ang bawat pisong ipinambayad niya. Nakatayo ito sa kanyang sahig, kumakain ng kanyang pagkain at nagsisinungaling sa harap ng maraming politiko na tila siya ang nagmamay-ari ng mundo. Tumikhim si Dennis upang kunin ang kanyang atensyon at may kinuha mula sa isang cabinet. Inilapag niya ang isang makapal na pulang folder sa harap ni Gloria. Tingin ko po ay kailangan ninyong makita ito, senyora, mahinang sabi ni Dennis. Bilang pamantayan ng ating resort, pinagawa ko po ng lihim na pagsisiyasat ang pananalapi ng pamilya de la Garza bago pumirma ng kontrata. Binuksan ni Gloria ang folder. Ang nakita niya ay naging dahilan para magtagis ang kanyang mga bagang. Si Richard de la Garza ay hindi lamang bangkarote siya, ay lubog sa putik. Ang unang dokumento ay isang abiso ng pagreremata ng ari-arian. 3 taon nang hindi nakakabayad si Richard sa sangla ng kanilang mansyon sa Makati. Maraming kaso ng mga tumalbog na tseke mula sa iba't ibang bangko at ang pinakamalala, isang lihim na ulat na nagpapakitang may utang itong 40 milyong piso mula sa isang sindikato ng sugal. Isang grupo ng mga nagpapautang na walang awang nananakit ng tao kapag hindi nakakasingil. Ito ang tunay na dahilan kung bakit gustong-gusto nilang mapangasawa ni Christine si Carlo. Hindi sila mga tanyag na aristokrata. Sila ay mga linta na naghahanap ng taong masisipsipan ng yaman hanggang sa matuyo. Tumingala si Gloria sa monitor. Nakaupo na si Richard at ngiting-ngiti sa mga pumapalakpak na bisita. Dennis, maaari mo bang ihiwalay ang tunog sa pwesto ni na Patricia, Christine at Carlo? Utos ni Gloria. Ang boses ay walang anumang bakas ng emosyon. Tumango si Dennis at inayos ang mga kontrol ng mikropono sa screen. Agad na nawala ang ingay ng paligid at pumasok ang matatalim at pabulong na boses ng mag-inang Patricia at Christine na nakaupo malapit kay Carlo. Lumapit ng bahagya si Christine sa kanyang ina upang bumulong. Nakita mo ba ang mensahe? Nakangising sabi ni Christine. Mababa ang tono. Sabi ni Carlo, hindi raw pupunta ang matanda. Naniwala sa palusot natin. Salamat naman sa Diyos, sagot ni Patricia habang humihigop ng wine. Kanina pa ako kinakabahan na baka sumulpot bigla ang nanay niya na nakasuot ng pangkargadora. Mahirap kumbinsihin ang senador na mag-invest sa atin kung makikita nilang may manugang tayong galing sa basurahan. Hayaan mo na siya, Mami, panunuya ni Christine.
Hindi lang siya basta basurera, siyang ating gintong bibe. Nanlilisik ang mga mata ni Gloria habang nakatitig sa screen. Naramdaman niya ang patuloy na panlalamig ng kanyang katawan, naghihintay sa mga susunod na salitang bibigkasin ng mga ito na tuluyang papatay sa lahat ng awa sa kanyang puso. Sa loob ng madilim at napakalamig na silid control, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga malalaking monitor na nakaharap kay Gloria. Ang hangin mula sa air conditioning unit ay dumadampi sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang pakiramdam na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Nakaupo siya ng tuwid sa isang malambot na silyang gawa sa balat. Ang kanyang mga mata ay walang kurap na nakatitig sa mukha ng kanyang anak. Pinatalas ng modernong mikropono ang bawat salitang binibitawan ng tatlo sa hapag, kaya't maging ang paghinga at mahinang pagtama ng mga basong kristal ay malinaw niyang naririnig. Sa pinakamalaking screen, nakita ni Gloria kung paano itaas ni Patricia ang kanyang baso ng mamahaling alak. Isang matinis at mapangutyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng ginang na ang leeg ay nababalutan ng mga perlas na alam ni Gloria ay pekeng palamuti lamang. Mabuti na lang talaga at napigilan mong pumunta ang nanay mo, Carlo, sabi ni Patricia. Ang boses ay puno ng lason at nakasusuyang pandidiri. Hindi ko yata kayang sikmurain na makasabay siyang kumain sa isang marangyang okasyon na ganito. Malamang ay magkakamay na naman iyon, tapos amoy bakal at pawis pa rin kahit nakaligo na, nakakadiri. Kahit anong kuskos yata ng sabon ang gawin ng babaeng iyon, nakabaon na ang amoy ng kalawang sa kanyang balat. Baka isipin ng mga kagalang-galang nating bisita ay namumulo tayo ng pulubi sa kalsada para lang may maipakain. Hinihintay ni Gloria na magsalita si Carlo. Hinihintay niyang ipagtanggol siya ng kanyang kaisa-isang anak, kahit isang salita lamang. Isang simpleng pagpapaalala na ang mga kamay na pinandidirihan nila ay ang mismong mga kamay na nagpakain, nagbihis at nagpaaral sa kanya sa mga pinakamahal na unibersidad. Ngunit isang mapait at nakadudurog na katotohanan ang sumampal kay Gloria nang makita niya si Carlo na yumuko lamang, kinagat ang ibabang labi at pilit nang umiti bilang pagsang-ayon. "Huwag po kayong mag-alala, tita," mabilis na tugon ni Carlo na tila isang duwag na sunod-sunuran. "Sinigurado kong mananatili siya sa bahay ngayong gabi. Pinaniwala ko siyang kayo ang nag-imbita sa mga politiko kaya kailangan ng formalidad. Hindi niya sisirain ang gabi ninyo. Wala siyang alam." Hinawakan ni Christine ang braso ni Carlo. Ang brilyante sa singsing ng dalaga ay kumislap sa ilalim ng mga ilaw ng bulwagan. Hinaplos niya ang braso ng lalaki nang may mali siya at pagiging tuso. "Ang galing talaga ng mapapangasawa ko. Magaling kang magpalusot. Pero paano yung pinag-usapan natin? Sigurado ka bang hindi niya mapapansin ang nawawalang 40 milyong piso? Baka mag-eskandalo ang matandang basurera kapag nalaman niyang nawawala ang pinakamamahal niyang tambakan ng bakal. Baka kalad ka rin tayo sa korte kapag natuklasan niyang ginamit mo ang ari-arian niya." Napakuyom ang mga palad ni Gloria. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sarili niyang balat hanggang sa halos magdugo ang mga ito, 40 milyon. Ang tambakan ng bakal sa Valenzuela, iyon ang mismong puso ng kanyang kumpanya. Iyon ang pasilidad kung saan dinudurog at nireresiklo ang mga pinakamalalaking bulto ng asero mula sa mga lumang barko at sirang makinarya. Ang lupang iyon ay binili niya mula sa 3 dekadang pagtitipid, pagtitiis sa gutom, at pagbubuhat ng mga kinakalawang na metal na sumugat sa kanyang buong katawan. Sumandal si Carlo sa kanyang upuan. Kinuha nito ang baso ng alak at humigop ng marahan. Umaarte na tila isang napakatalinong negosyante na nakagawa ng isang perpektong krimen. Hindi niya malalaman, mayabang na pag-amin ni Carlo, isang boses na hindi pamilyar kay Gloria. "Tandaan ninyo, noong na-ospital siya, 3 buwan na ang nakakaraan dahil sa matinding pagod at panghihina. Walang tigil ang pagpasok ng mga nurse para saksakan siya ng gamot sa swero. Ginamit ko ang pagkakataong iyon habang pabalik-balik ang kanyang malay. Bumalik ang alaala ni Gloria sa mga araw na iyon. Naalala niya ang amoy ng matapang na gamot sa puting kwarto ng ospital. Naalala niya ang bigat ng kanyang mga talukap at ang lamig ng karayom sa kanyang ugat.
Higit sa lahat, naalala niya ang mukha ni Carlo na nakayuko sa kanyang tabi, may lungkot at pag-aalala sa mga mata habang hawak ang kanyang kamay. Ma, magpahinga na po kayo. Ako na po ang bahala sa lahat, iyon ang sinabi ng kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Patricia sa kabilang panig ng monitor habang si Christine ay lalong lumapit upang makinig sa bawat detalye ng pandaraya. Dinalhan ko siya ng isang patong ng mga papeles para sa mga bayarin sa ospital at claim sa health insurance, pagpapatuloy ni Carlo. Ang boses ay walang anumang bahid ng pagsisisi o konsensya. Isiningit ko ang isang special power of attorney sa pinakailalim ng mga pahina. Malabo ang mga mata niya at naiwan niya ang kanyang salamin sa bahay. Hindi na siya makabasa ng maliliit na letra. At higit sa lahat, bulag ang tiwala niya sa akin. Pinirmahan niya ang lahat ng hindi nagbabasa. Gamit ang kapangyarihang iyon mula sa pekeng dokumento, palihim kong isinangla ang buong pasilidad natin sa Valenzuela sa mga nagpapautang kay Tito Richard. Nasa atin na ang pera. Bayad na ang utang ninyo sa sindikato. Ligtas na tayo at hindi na kayo hahabulin ng mga goons na iyon. Pinuri ni Christine si Carlo at binigyan ito ng isang mabilis na halik sa pisngi. Napakatalino mo talaga, mahal ko. Naisahan mo ang matanda nang hindi man lang siya naghihinala. Akala niya siguro ay inaalagaan mo lang ang kanyang kalusugan. Pero paano kung magising sa katotohanan ang nanay mo? Pangamba ni Patricia habang palingalinga sa paligid para siguraduhing walang nakakarinig sa usapan nila. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa halong takot at pananabik. Baka ipakulong tayo kapag nalaman niya ang ginawa mo. Bawiin niya ang lupa at iwan tayong walang-wala. Isang malamig at walang awang ekspresyon ang bumalot sa mukha ni Christine. Edi unahan natin siya. Mabilis na sagot ng dalaga. Ang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Matanda na siya at laging nakakalimot. Pagkatapos ng kasal, ideklara nating may malubha na siyang sakit sa pag-iisip o demensya. May alam akong isang eksklusibong pasilidad para sa mga baliw at ulyanin sa probinsya ng Rizal. Mataas ang mga pader doon at walang makakapasok na tagalabas. Doon natin siya ipatapon at ikulong. Ipalalabas nating kailangan niya ng matinding pag-aalaga. Sa oras na mapatunayan nating wala na siya sa katinuan, ikaw na ang magiging ganap na tagapamahala ng lahat ng yaman niya, Carlo. Tayo na ang magkokontrol sa buong kumpanya ng Salvatierra. Tumango si Carlo nang may pagsang-ayon. Isang tahimik na pagtanggap sa maitim na balak ng kanyang mapapangasawa. Tama ka. Iyon ang pinakamagandang solusyon para hindi na siya makialam sa buhay natin. Mas mabuti nang magpahinga siya kaysa maging pabigat pa. Sa loob ng silid control, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Gloria na wala ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang sakit na naramdaman niya ay mas masidhi pa kaysa noong panahong nabuhusan ng asido ang kanyang mga paa sa pabrika. Tiningnan niya ang sariling anak na pinaplano ang pagpapabaliw at pagpapatapon sa kanya sa isang kulungan habang buong pagmamalaking ikinukwento ang pagnanakaw sa negosyong itinayo niya mula sa wala. Ginamit nito ang kanyang kahinaan, ginamit nito ang kanyang pag-ibig, walang luhang bumagsak mula sa mga mata ni Gloria. Hindi siya humagulgol, hindi siya nagmakaawa sa hangin. Natuyo ang lahat ng emosyon sa kanyang dibdib. Isang malalim at mabigat na paghinga ang lumabas sa kanyang mga labi habang nakatitig sa monitor. Pinatay niya ang lahat ng pag-asa. Ang Gloria na isang mapagmahal na ina, ang babaeng handang isakripisyo ang sariling katawan at dugo para sa kinabukasan ng kanyang anak ay namatay sa mismong upuang iyon. Gumuho ito, nadurog, at tuluyang naglaho sa malamig na hangin. At mula sa mga abo ng kanyang nawasak na puso, muling nabuhay ang babaeng naging reyna ng mga bakal at asero. Ang matigas, walang awa, at mapanuring kaluluwa ng isang negosyanteng nabuhay sa pinakamalupit na lansangan ng Maynila ang pumalit sa kanyang pagkatao. Pagnanakaw, pandaraya, pagbabalak na ikulong siya sa isang bahay alagaan. Hindi ito isang simpleng pagkakamali ng isang kabataang naligaw ng landas. Ito ay isang tahasang pagtataksil na may malinaw na intensyon at pagkalkula. At sa mundo ni Gloria,
ang sinumang nagtatangkang magnakaw mula sa kanya ay kailangang dumaan sa walang awang paglilitis. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Dennis na nakatayo malapit sa pintuan. Nakita ni Gloria ang matinding galit, pamumutla at awa sa mga mata ng kanyang tauhan. Subalit itinaas ni Gloria ang kanyang magaspang na kamay upang pigilan ang anupamang sasabihin nito. Umupo siya ng tuwid. Inayos niya ang pagkakalagay ng kanyang pormal na Filipiniana. Nawala ang anumang bakas ng panghihina sa kanyang mukha. Handa na siyang magbaba ng hatol. Isang mapait na katotohanan ang sumasalamin sa halaga ng bulag na sakripisyo. Ibinigay ng isang ina ang kanyang buong buhay, hinayaang masugatan, magkapilat, at magdugo ang mga kamay sa pagpulot ng kalawangin na bakal upang ipagtayo ng isang magandang at ligtas na kastilyo ang kanyang anak. Ngunit ang walang hanggang pag-aaruga at pagprotektang iyon ay nagluwal lamang ng isang makamandag na ahas. Inakala niyang binibigyan niya ng magandang buhay ang bata, hindi niya alam na pinapatay niya ang konsensya nito. Ang pagpapalaki sa isang halimaw sa pamamagitan ng pamimihasa at maling pagmamahal ang pinakamalaking trahedya ng isang magulang. Minsan, ang mismong pag-ibig na nagbibigay buhay ang siya ring lumilikha sa sarili nating tagabitay. Nanatiling nakaupo si Gloria sa harap ng nagliliwanag na monitor, ngunit ang kanyang isipan ay hindi na nakatuon sa walang kwentang pagyayabang nina Richard at Patricia. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri na may mga kalyo at marka ng mga lumang sugat ay matatag at hindi na nanginginig. Hinanap niya ang isang pangalan sa kanyang listahan ng mga contact, isang pangalang nagbibigay takot sa sinumang tiwaling negosyante o subkontratista sa industriya. Si Federico. Siya ang matagal ng abogado ng pamilya, isang lalaking kasing edad ni Gloria na nakasama niya sa pagbuo ng kumpanya mula noong panahong maliit na tambakan pa lamang ito ng mga bakal sa gilid ng kalsada. Alam ni Federico kung paano nagsimula si Gloria at alam din nito kung gaano kasakit ang bawat pisong ipinundar niya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Pinindot ni Gloria ang tawag. Pagkalipas ng ilang sandali, sumagot ang kabilang linya. Ang boses ni Federico ay seryoso, walang anumang bahid ng formalidad dahil alam nitong hindi tumatawag si Gloria sa ganitong oras maliban na lamang kung may malaking sunog o may kumpanyang nagtatangkang sirain ang kanilang negosyo. Gloria, bungad ni Federico, may problema ba? Akala ko ay nasa selebrasyon ka ng anak mo. Federico, mahinahon ngunit may kakaibang lamig ang tinig ni Gloria. Nasa resort ako ngayon at may kailangan tayong ayusin na napakahalagang bagay na hindi na pwedeng magpalipas ng gabi. Ano iyon? Mukhang seryoso ang boses mo. Gusto kong i-freeze mo ang lahat ng personal at korporasyong bank account ni Carlo, diretsahang utos ni Gloria. Ang kanyang paningin ay nakatitig pa rin sa screen, kung saan masayang umiinom ng wine ang kanyang anak. Ngayon din, kanselahin mo ang lahat ng credit card ng kumpanya na nasa ilalim ng pangalan niya at bawiin mo ang kanyang karapatang pumasok sa alinmang pasilidad ng Salvatierra Corporation. Narinig ni Gloria ang mabilis na pag-ayos ng upo ni Federico sa kabilang linya. Gloria, sandali lang. Si Carlo ang iyong nag-iisang anak at siya ang tagapamahala ng operasyon sa Valenzuela. Anong nangyari? Pinirmahan ko ang isang special power of attorney habang nasa ospital ako 3 buwan na ang nakalipas, paliwanag ni Gloria. Ang bawat salita ay tila patalim na bumabaon sa kanyang sariling dibdib. Niloko niya ako. Isiningit niya ang dokumentong iyon sa mga bayarin sa ospital. Ginamit niya ang kapangyarihang iyon para isangla ang binuo kong planta sa Valenzuela sa halagang 40 milyong piso. Ginamit niya ang pera ng aking kumpanya para bayaran ang utang sa sugal ng pamilya ng kanyang mapapangasawa. Katahimikan ang namayani sa kabilang linya ng telepono. Pagkatapos ay narinig ni Gloria ang mabilis na pagtipa ng kanyang abogado sa keyboard ng computer. Alam ni Gloria na sinisimulan na ni Federico ang pagpasok sa master database ng kumpanya upang suriin ang mga transaksyon. Nahanap ko na. Pagkumpirma ni Federico pagkalipas ng ilang minuto, ang boses nito ay puno ng galit at matinding panghihinayang.
May isang malaking transfer ng pondo, 3 araw na ang nakalipas papunta sa isang shell company na nagngangalang De La Garza Holdings. Gloria. Ito ay isang seryosong krimen, malaking kaso ng estafa at pagnanakaw ng ari-arian. Kung maghahain tayo ng reklamo, ihain mo ang lahat, Federico, pagputol ni Gloria sa sasabihin nito. Ihanda mo ang mga papeles ng kanyang agarang pagkakasibak sa kumpanya dahil sa matinding paglabag sa tiwala at pagnanakaw. At gusto kong tawagan mo si General Mendoza. Sabihin mo sa kanyang magpadala ng mga pulis sa El Paraiso Resort ngayon din. Gusto kong arestuhin ang aking anak sa harap ng lahat ng mga bisitang ikinahihiya ako. Gloria, sigurado ka ba? Mahinang tanong ni Federico. Kapag ginawa natin ito, walang balikang mangyayari. Maaaring mabilanggo ang anak mo ng napakahabang panahon. Wala na akong anak, Federico. Malamig na tugon ni Gloria. Mayroon lamang akong isang magnanakaw na nagtangkang ipatapon ako sa isang bahay alagaan matapos akong nakawan ng buong buhay ko. Gawin mo na ang lahat bago ihain ang panghimagas sa bulwagan. Ibinaba ni Gloria ang telepono at tumayo mula sa upuan. Hinarap niya ang asul na velvet box na nakapatong sa lamesa ng silid control. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Sa loob ay kumikinang ang papel ng titulo ng lupa sa Forbes Park. Ito ang kanyang pinagpuyatan, ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang marangal na tahanan, ang kanyang anak na hindi na mararanasan ang matulog sa ibabaw ng mga karton at basang sahig gaya ng naranasan niya noong kabataan niya. Inilabas niya ang papel. Marahan, hinawakan niya ang magkabilang gilid nito. Naramdaman niya ang bawat hibla ng makapal na papel na napupunit sa ilalim ng kanyang mga daliri habang dahan-dahan niya itong hinahati sa dalawa, walang pag-aalinlangan. Muli niya itong pinunit ng paulit-ulit hanggang sa ang titulo ng mansyon ay maging maliliit na piraso na lamang, tila mga puting konfeti na bumagsak sa ibabaw ng mesa. Hindi siya naramdaman ng panghihinayang. Pakiramdam niya ay nabawasan ang isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Ang pagpilit na bilhin ang pagmamahal at paggalang ng kanyang anak sa pamamagitan ng pera ay natapos na ngayong gabi. Ngunit hindi siya pwedeng lumabas doon nang walang dalang regalo. Ang bawat bisita ay dapat may dalang regalo. At ang bawat nagpautang ay dapat may dalang singilin. Tiningnan ni Gloria ang ibabaw ng mesa. Naroon ang isang sample ng menu card para sa despedida de soltera na iniwan ni Dennis kanina. Ito ay yari sa makapal na papel na kulay krema. May mga gintong ukit sa gilid. Binaligtad niya ito sa malinis na bahagi. Kinuha niya ang kanyang gintong pluma mula sa bulsa ng kanyang Filipiniana. Sa pamamagitan ng kanyang matatag na sulat kamay, ang sulat ng isang taong sanay sa mga listahan ng bakal at timbang, hindi sa mga palamuting salita, nagsimula siyang sumulat ng 3 linya. Una, pagbabalik ng nakaw na pondo mula sa Special Power of Attorney, 40 milyong piso. Pangalawa, kabuuang bayad sa pag-upa ng El Paraiso Resort at pagkain para sa gabing ito, 3 milyong piso. Pangatlo, agarang pagkakasibak sa trabaho at pagtanggal sa karapatan sa anumang pamana. Nilagdaan niya ito sa pinakailalim ng may malalaki at matatalas na letra. Gloria Salvatierra, tagapagtatag at Pangulo ng Lupon. Hinipan niya ang basang tinta upang matuyo ito. Pagkatapos ay maingat niyang itinupi ang menu card at inilagay ito sa loob ng asul na velvet box kung saan naroon kanina ang titulo ng lupa. Sakto ang kasya nito. Tumingin si Gloria kay Dennis na kanina pa nakatayo ng tuwid sa tabi ng pinto, naghihintay ng kanyang susunod na utos. Nakita ni Gloria ang matatag na suporta sa mga mata ng lalaki. Dennis, utos ni Gloria, ang boses ay sapat lamang para marinig sa loob ng silid. Po, senyora? Ipag-utos mo sa mga guwardya na ilock ang lahat ng pinto sa likod at gilid ng resort. Walang sinumang empleyado o bisita ang papayagang lumabas ng ballroom kapag nagsimula na ang lahat. At Dennis, ano po yon, senyora? Ipatay mo ang musika. Oras na para magbigay ng isang toast. Tumango si Dennis
at lumapit sa pangunahing panel ng tunog upang executes ang utos ng kanyang amo. Inayos ni Gloria ang kanyang Filipiniana terno. Hinaplos niya ang kanyang butterfly sleeves upang masiguradong walang gusot ang kanyang kasuotan. Tiningnan niya ang kanyang mukha sa madilim na monitor. Wala na ang mukha ng isang nag-aalalang ina. Ang natitira na lamang ay ang mukha ng isang bagyo na handang dumaan at mag-iwan ng pagkawasak sa lahat ng taong nagtangkang sumira sa kanyang dignidad. Lumabas siya ng silid kontrol at tahimik na tinahak ang madilim na pasilyo ng mga empleyado patungo sa gilid ng entablado ng Grand Ballroom. Habang naglalakad siya sa karimlan, naramdaman niya ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig na siya mismo ang nagpatayo. Ang mga linta ay nagpapakasaya pa sa loob at siya na ang magiging huling mukha na makikita nila bago gumuho ang kanilang marangyang mundo. Ang masigla at masayang musika ng isang live jazz band na nagpapasaya sa buong ballroom ay biglang nagbago. Ang himig nito ay bumagal ng bahagya bago tuluyang napalitan ng isang mahaba at matinis na ingay mula sa mga speaker. Pagkatapos, ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Huminto ang tawanan ng mga bisita. Ang mga kutsara at tinidor ay natitigilan sa ere habang ang mga maririwasang panauhin ay nagpalitan ng nagtatakang tingin. Pilit na tumawa si Richard upang basagin ang biglaang katahimikan. Tinapik niya ang kanyang baso gamit ang tinidor, sinusubukang ibalik ang atensyon ng lahat sa kanyang pwesto. Mukhang may kaunting problema lang sa kuryente ang resort na ito, hayaan natin ang mga tauhan na ayusin iyan. Ngunit hindi kuryente ang naging problema. Mula sa madidilim na bahagi ng backstage, sa tabi ng naglalakihang pulang kurtina, isang figura ang dahan-dahang lumabas patungo sa gitna ng entablado. Ang mga malalakas na spotlight ng bulwagan ay direktang tumama sa kanyang abo na Filipiniana terno. Ang mamahaling pinya silk ng kanyang kasuotan ay kumislap sa ilalim ng liwanag, habang ang kanyang mga butterfly sleeves ay nagbigay sa kanya ng isang tila maharlikang anyo. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang asul na velvet box. Diretso ang kanyang tayo. Ang kanyang mukha ay parang isang estatwang gawa sa bato, walang emosyon, walang takot, at puno ng kakaibang awtoridad. Si Gloria. Nakalaglag pa nga ang naging reaksyon ni Carlo nang makita ang kanyang ina. Ang tinidor na hawak niya ay tuluyang nadula sa kanyang mga daliri at tumama ng malakas sa kanyang porselanang pinggan, lumikha ng isang matalim na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng telang nakatakip sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot at pagkabigla. Kilala niya ang kanyang ina. Alam niyang ang pagtapak ni Gloria sa entablado ngayong gabi ay hindi nangangahulugan ng isang simpleng pagbisita. Tumayo ng napakabilis si Christine mula sa kanyang upuan, dahilan upang ang kahoy nito ay kumaskas ng maingay sa makinis na sahig. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng tagumpay ay napalitan ng matinding galit at pandidiri. Sino ang nagpapasok sa babaeng iyan? Pasigaw na tanong ni Christine. Ang boses ay matinis at puno ng pagkamuhi habang nakaturo ang kanyang daliri kay Gloria. Carlo, gumawa ka ng paraan. Paalisin mo ang nanay mo rito. Ito ay isang pribadong selebrasyon para sa mga VIP. Anong ginagawa ng isang basurera sa gitna ng aking party? Si Patricia naman ay mabilis na kumuha ng panyo upang takpan ang kanyang ilong, pinalalabas na tila may mabahong amoy na dala si Gloria sa loob ng bulwagan. Nakakahiya. Sinasabi ko na nga ba? Bakit hinayaan ng mga security ng resort na makapasok ang isang taong galing sa tambakan ng basura? Ang galit ay mabilis ding sumiklab sa mukha ni Richard de la Garza. Upang mapanatili ang kanyang ipinagmamalaking awtoridad sa harap ng mga politiko at negosyanteng nais niyang humanga sa kanya, marahas niyang ibinagsak ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang pulang alak sa kanyang baso ay tumalsik at kumalat sa maputing mantilya, tila isang sariwang dugo na dumi sa gitna ng karangyaan. Mga guwardiya! Malakas na sigaw ni Richard habang galit na nakaturo ang kamay kay Gloria. Nasaan ang seguridad ng lugar na ito? Ilabas ninyo ang baliw na matandang iyan ngayon din!
Siya ay nagpapasok ng walang pahintulot at nanggugulo sa aking mga bisita. Nagsimulang magbulungan ang mga panauhin. Tumingin sila kay Gloria, pagkatapos ay kay Carlo na tila nais magtago sa ilalim ng lamesa dahil sa matinding hiya. Walang sino mang kumilos upang tulungan si Carlo. Mula sa malalaking pinto sa likod ng bulwagan, 4 na matitikas na guwardiya na nakasuot ng madilim na uniforme ang mabilis na pumasok. Ang mabibigat at sabay-sabay na yabag ng kanilang mga sapatos ay lumikha ng isang seryosong ingat sa buong paligid. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan habang naglalakad patungo sa entablado. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Christine nang makita ang mga guwardiya. Humalukip-kip siya at tumingin kay Gloria, sabik na makitang kaladkarin ang kanyang biyenan palabas sa gitna ng basura. Inasahan din ni Richard na hahawakan ng mga guwardiya ang braso ng matanda upang itapon ito sa kalsada. Subalit, nang marating ng mga guwardiya ang entablado, nilagpasan nila ang presidential table, umakyat sila sa mga hagdan patungo sa gitna, kung saan nakatayo si Gloria. Hindi nila hinawakan si Gloria. Hindi nila ito tinaboy. Sa halip, 2 guwardiya ang pumwesto sa kanyang kaliwa at 2 sa kanyang kanan. Humarap silang 4 sa direksyon ng pamilya de la Garza at ng mga naguguluhang bisita. Humalukip-kip ang mga ito at tumayo ng tuwid, tila isang matatag na pader na nagpoprotekta sa kanilang reyna mula sa anumang panganib. Ang mapanuyang ngiti sa mukha ni Christine ay unti-unting naglaho na palitan ng matinding kalituhan. Ang kamay ni Richard na nakaturo pa rin kay Gloria ay nagsimulang manginig. Tumingin si Gloria kay Richard nang may isang napakalamig at manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Bahagya niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatutok sa takot na nararamdaman ng lalaki. Siento decepcionarte, Richard. Mahinahon ngunit mariing pahayag ni Gloria, ang kanyang boses ay naging sapat ang lakas upang umabot sa pinakadulong bahagi ng bulwagan nang hindi gumagamit ng mikropono. Ngunit tila nagkakamali ka sa kung paano gumagana ang pagmamay-ari ng ari-arian sa lugar na ito. Hindi mo maaaring paalisin ang tunay na may-ari ng lupang iyong kinatatayuan. Lumapit si Dennis kay Gloria habang bitbit ang isang wireless na mikropono. Sa pamamagitan ng isang magalang na pagyuko, iniabot niya ito sa kanyang amo. Ang mga bulung-bulungan sa buong bulwagan ay lalong naging maingay at magulo. Ang mga kilalang personalidad, kabilang ang senador at ang mga may-ayayaman na mamumuhunan, ay nagpalitan ng mga nagtatakang tingin. Sino ang matandang babaeng ito? At bakit ang pangkalahatang tagapamahala ng resort ay nagpapakita ng labis na paggalang sa kanya? Humakbang si Dennis patungo sa harap ng entablado at nagsalita sa mikropono upang makuha ang buong atensyon ng bulwagan. Mga ginoo at ginang, panimula ni Dennis, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng malinaw at formal. Hihingi po kami ng paumanhin sa panandaliang pagkaantala ng inyong hapunan. Subalit ayon sa patakaran ng El Paraiso, sa tuwing narito ang ating nag-iisang may-ari at tagapagtatag, marapat lamang na siya ay kilalanin. Ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang tunay na nagmamay-ari ng lupang inyong kinatatayuan, ang nagtatag ng Salvatierra Scrap and Recycling Corporation, ang Senyora Gloria Salvatierra. Ang pangalan ay tila isang malakas na hampas sa buong bulwagan. Salvatierra. Sa bansang ito, ang pangalang iyon ay nangangahulugan ng bilyon-bilyong pisong halaga ng bakal, asero at malalaking industriya ng pagre-recycle. At para sa pamilya de la Garza, ang pangalang iyon ay nangangahulugan ng katapusan ng kanilang marangyang mundo. Napatitig si Christine kay Carlo, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa matinding pagkabigla. Sabi mo ay isa lang siyang ordinaryong basurera? Nanginginig ang boses ng dalaga. Sabi mo ay wala siyang kwentong matanda? Hindi nakasagot si Carlo. Ipinatong niya ang kanyang 2 kamay sa kanyang mukha habang patuloy na nanginginig ang kanyang buong katawan. Si Richard naman ay unti-unting napaupo sa kanyang upuan, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga buto. Napatingin siya sa magagandang kandelabra sa kisame, sa makinis na sahig na gawa sa marmol, at sa naglalakihang pader ng resort.
Sa wakas, nerealisa niya na kanina pa niya kinukutya ang reyna sa loob mismo ng sarili nitong palasyo. Itinaas ni Gloria ang mikropono sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay malamig, mabigat, at puno ng hindi matitinag na kapangyarihan. Narinig kong ikinahihiya ninyo ang aking presensya rito ngayong gabi, panimula ni Gloria. Ang bawat salita ay may dalang bigat na nagpatahimik sa buong silid. Narinig kong natatakot kayong masira ang inyong magandang imahe dahil sa isang babaeng amoy kalawang at may mga kamay na puno ng kalyo. Mayroon akong mabuti at masamang balita para sa inyo. Ang mabuting balita, tama kayo. Ako ay isang basurera. Ang mga kamay na ito ay marumi. Itinaas ni Gloria ang kanyang kanang kamay, ipinakita sa lahat ang kanyang mga peklat at kalyong nakuha sa 40 taon ng pagbubuhat ng mabibigat na bakal. Ngunit ang masamang balita, pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Richard. Ako lamang ang tanging tao sa silid na ito na may kapangyarihang magdesisyon kung sino ang mananatili at kung sino ang lalayas. At sa totoo lang, hindi ko gusto ang uri ng mga taong kasama ko rito ngayong gabi. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang katahimikan ay puno ng matinding kaba habang naghihintay ang lahat sa susunod na gagawin ni Gloria. Tumingin si Gloria sa senador na katabi ni Richard. Pagkatapos ay sa pangulo ng malaking kumpanya ng Nexus. Nakita niyang hindi na mapakali ang mga ito sa kanilang mga upuan. Richard! Muling nagsalita si Gloria. Ang tono ay tila kaswal lamang ngunit may dalang talas ng kutsilyo. Ikinukwento mo kanina sa mga panauhin ang tungkol sa iyong bagong negosyo at ang iyong malawak na kayamanan. Napakaganda pakinggan, napakarangya. Ngunit sa aking linya ng trabaho, bago namin tunawin ang asero, tinitingnan muna namin kung gaano kalalim ang kalawang. At Richard, ang kalawang mo ay nakarating na sa pinakaibutod ng iyong pagkatao. Sumenya si Gloria kay Dennis. Dennis, ipakita mo sa ating mga bisita ang totoong portfolio ng pamilya de la Garza. Palitan mo ang mga larawan sa likod. Ang malaking projector screen sa likod ng presidential table na nagpapakita ng mga larawan ni na Carlo at Christine sa isang inarkilang yate ay biglang nagbago. Isang puting dokumento na may malalaking pulang selyo ang lumabas. Ito ay pinalaki ng sapat upang makita ng lahat ng tao sa bulwagan. Isang sabay-sabay na pagbuntong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Ito ay isang opisyal na abiso ng pagreremata mula sa bangko. Ang nakikita ninyo, sabi ni Gloria habang itinuturo ang screen gamit ang kanyang tingin, ay ang titulo ng mansyon ng pamilya de la Garza sa Makati. Gaya ng nakalagay sa petsa, nagsimula ang proseso ng pagbawi ng bangko 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi na nakakabayad si Richard ng kanyang utang sa loob ng 3 taon. Tumayo si Richard ng marahas, dahilan upang matumba ang kanyang upuan. "Patayin ninyo iyan!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumiyok sa matinding galit at takot. Ito ay isang paglabag sa aking pribadong buhay. Idemanda ko kayo. Hindi siya pinansin ni Gloria. Susunod na pahina, Dennis. Ang larawan ay muling nagbago. Ngayon naman ay isang napakahabang listahan ng mga hindi nababayarang credit card at mga abiso ng koleksyon. Umabot sa milyon-milyong piso ang utang na hindi na binabayaran ng pamilya de la Garza. Tumayo ang senador mula sa kanyang upuan. Kinuha ang kanyang panyo upang punasan ang kanyang bibig at marahas na itinapon ang tela sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan niya si Richard nang may matinding galit at pandidiri. "Sabi mo sa akin ay mayroon kang sapat na pondo, Richard," mariing sabi ng senador. "Sabi mo ay suportado ng iyong mga ari-arian ang aking pamumuhunan." "Senador, pakiusap. Ito ay isang malaking maling pagkaunawa," pagmamakaawa ni Richard habang nanginginig ang kamay na nakaabot sa politiko. "Sinisiraan lamang ako ng matandang ito. Gumagawa siya ng mga pekeng dokumento." "Hindi ako gumagawa ng pekeng dokumento, Richard," malamig na tugon ni Gloria. "Nagsasagawa lamang ako ng pagsusuri." "Dennis, ang huling pahina." Ang monitor ay muling nagbago. Ito ay isang ulat mula sa pulisya ng Las Vegas.
Naglalaman ito ng detalye ng isang gulo sa loob ng kasino dahil sa hindi nabayarang utang sa sugal, kasama ang isang kasunduan sa pagpapautang na nilagdaan ni Richard sa isang mapanganib na sindikato ng mga loan shark. 40 milyong piso, sabi ni Gloria. Ang boses ay naging kasing tigas ng bakal. Iyan ang utang mo sa mga taong walang awang pumapatay kapag hindi nakakasingil. At ang utang na iyon ay dapat bayaran nitong nakaraang linggo. Napasapo si Christine sa kanyang mukha habang umiiyak ng tahimik. Hindi niya alam ang tungkol sa utang sa sugal ng kanyang ama. Alam niyang gipit sila sa pera, ngunit hindi niya inakalang umabot ito sa antas na mapanganib ang kanilang mga buhay. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ninyo ang aking pera ngayong gabi, hindi ba? Tanong ni Gloria habang nakatitig kay Richard. Hindi ninyo ito gagamitin para sa negosyo. Gagamitin ninyo ang aking pinaghirapang pera upang iligtas ang iyong sariling leeg mula sa mga sindikato. Nais ninyong linisin ang inyong dumi gamit ang pondo ng aking kumpanya. Nagsimulang magmadali ang mga bisita patungo sa pinto. Ang pangulo ng Nexus ay mabilis nang lumabas habang may kausap sa kanyang telepono upang kanselahin ang anumang kasunduan kay Richard. Ang senador naman ay mabilis na inakay ang kanyang asawa, palabas ng hindi man lang tinapunan ng tingin si Richard. Ang ilusyon ng karangyaan at kapangyarihan ay tuluyang nadurog. Iniwan ang pangit at desperadong katotohanan ng isang manloloko na nahuli sa akto. Nerealisa ni Richard na nawala na ang kanyang mga panauhin. Naglaho ang kanyang reputasyon at dumating na ang katapusan ng kanyang marangyang buhay. Sa matinding takot at kawalan ng pag-asa, hinawakan niya ang kanyang dibdib at nagpakawala ng isang malakas at seryosong ungol. Ang puso ko, daing ni Richard habang dahan-dahang bumabagsak sa ibabaw ng makapal na karpet. Hinawakan niya ang kanyang plansadong polo habang pilit na humihingal. "Daddy!" Sigaw ni Christine habang mabilis na lumapit at lumuhod sa tabi ng kanyang ama. "Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya!" May heart attack si Daddy. Sumugod din si Patricia at pinaypayan ang kanyang asawa gamit ang menu card habang galit na tumingin kay Gloria. "Pinatay mo ang asawa ko! Isang mamamatay tao ka!" Tiningnan sila ni Gloria mula sa entablado. Hindi siya natakot, hindi siya nagmamadaling tumawag ng doktor. Alam niyang isa lamang itong palabas, dahan-dahan siyang bumaba sa mga hagdan ng entablado. Ang kanyang Filipiniana ay marahang sumasayad sa sahig habang naglalakad siya patungo sa nakahandusay na si Richard. "Dennis," mahinahong utos ni Gloria sa mikropono. "Huwag kang tumawag ng ambulansya." Nilingon siya ng mga natitirang tao na may halong gulat at takot. Inakala nilang isa siyang halimaw na hinahayaang mamatay ang isang tao sa kanyang harapan. Huminto si Gloria sa tapat ng nakahigang si Richard. Yumuko siya ng bahagya at inilapit ang mikropono sa tainga nito, ngunit sapat ang lakas upang marinig ng buong silid ang kanyang susunod na sasabihin. "Alam kong nagpapanggap ka lang, Richard," malamig na sabi ni Gloria. "At alam ko kung bakit. Iniisip mo ba na ang pagsakay sa ambulansya ang magliligtas sa iyo mula sa mga tanong ng pulisya ngayong gabi? Inisip mo bang ang kama ng ospital ay isang ligtas na taguan?" Tumayo ng tuwid si Gloria at hinarap ang natitirang mga tao sa bulwagan. Ang kanyang insurance sa kalusugan ay kinansela na 45 araw na ang nakalipas dahil sa hindi pagbabayad, anunsyo ni Gloria. "Nakita ko ang ulat na iyan sa kanyang folder. Kung tatawag ka ng ambulansya ngayon, Richard, dadalhin ka nila sa pinakamalapit na ospital ng pamahalaan. At sa oras na malaman nilang nagpapanggap ka lamang, diretso ka sa mga kamay ng mga pulis na tinawagan ng aking abogado." Ang seryosong daing ni Richard ay biglang huminto. Iminulat niya ang kanyang mga mata ng malaki at tumitig kay Gloria ng may matinding galit. Nerealisa niyang wala na siyang takasan. Agad siyang tumayo mula sa sahig. Pinagpagan ang kanyang mamahaling suit, habang ang kanyang mukha ay pulang-pula sa matinding kahihiyan. Ang mga natitirang bisita ay tumingin sa kanya ng may matinding pandidiri. Ang pagpapanggap ng sakit sa puso upang makatakas sa pananagutan ay isang napakababang gawain. "Isa kang halimaw?" Galit na sabi ni Richard kay Gloria. "Hindi, Richard," tugon ni Gloria.
Ako lamang ang tagasuri ng iyong mga utang, at ang pagsusuri ay tapos na. Ikaw ay bangkarote, isang manloloko, at nanggugulo sa aking ari-arian. Iniwang mag-isa ni Gloria ang pamilya de la Garza at ibinaling ang kanyang buong pansin sa taong tunay na nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang puso. Naglakad siya patungo sa lamesa kung saan nakaupo ang kanyang anak. Isang matalim na katotohanan ang sumasalamin sa kung paano gumagana ang mundong ito ng mga mayayaman. Ang mga taong nasa mataas na lipunan ay mabilis gumamit ng magagarang salita, mamahaling hiyas, at pormal na kasuotan upang itago ang bulok at mabahong katotohanan ng kanilang pagkatao. Habang walang awa nilang kinukutya ang mga kamay na may kalyo at amoy ng kalawang ng mga taong nagtatrabaho ng tapat, sila naman ay nabubuhay sa pagnanakaw at pagsisinungaling. Ang tunay na karumihan ay hindi matatagpuan sa mga scrapyard o sa mga basura, kundi sa mga walang kaluluwang tao na nagpapanggap na malinis habang nilalamon ng kanilang sariling kasakiman ang kanilang sariling dugo at laman. Dahan-dahang lumapit si Gloria sa lamesa kung saan nakaupo si Carlo. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay may dalang bigat na tila isang dambuhalang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng kalayaan ng kanyang anak. Nang marating niya ang tapat ng lamesa, binitawan niya ang asul na velvet box at ang makapal na pulang folder na naglalaman ng mga ebidensya ng pandaraya sa Valenzuela. Ang mabigat na tunog ng pagbagsak ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa ay nagpanginig sa mga natitirang kubyertos. Nakatitig si Carlo sa folder. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot, habang ang pawis ay patuloy na gumagapang mula sa kanyang noo pababa sa kanyang leeg. Mukha siyang isang hayop na na-corner sa gitna ng madilim na kalsada, naghihintay sa paparating na malaking sasakyan. Ma, pabulong at nanginginig na tawag ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Patawarin ninyo ako, ma. Pakiusap, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Hindi sumagot si Gloria. Tiningnan lamang niya ang kanyang anak ng may malamig at walang awang mga mata. Sa tabi ni Carlo, si Christine ay napatayo ng tuwid. Ang galit sa mukha ng dalaga ay mabilis na napalitan ng matinding pandidiri habang nakatitig sa kanyang mapapangasawa. Nerealisa ni Christine na ang pangarap niyang mansyon sa Forbes Park, ang karangyaan at ang bilyon-bilyong yaman ng pamilya Salvatierra ay tuluyan ng naglaho. Wala siyang makukuha kundi isang lalaking bangkarote at hahabulin ng batas. Walang kwenta! Galit na sigaw ni Christine. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pagkamuhi. Sinungaling ka, Carlo! Sabi mo sa akin ay ikaw ang nagmamay-ari ng kumpanya. Sabi mo ay ikaw ang nagpapasya sa lahat ng ari-arian ng pamilya ninyo. Isang kalangpalahamak na sekretaryo na nagnanakaw sa sarili mong ina upang magpanggap na mayaman. Sa matinding galit ni Christine, kinuha niya ang kanyang baso na naglalaman ng pulang alak nang walang pag-aalinlangan. Isinalya niya ang likido diretso sa mukha at dibdib ni Carlo. Ang pulang mantsa ay mabilis na kumalat sa malinis na puting polo ng lalaki, tila isang malaking sugat sa kanyang dibdib. Kasunod nito ay ang mabilis at malakas na pagbaba ng palad ni Christine sa pisngi ni Carlo. Ang malakas na tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, nag-iwan ng isang malaking pulang marka sa mukha ng lalaki. Hindi pa doon natapos ang galit ni Christine. Hinila niya ng marahas ang singsing na may brilyante mula sa kanyang daliri at ibinato ito sa mukha ni Carlo. Tumama ang singsing sa noo ng lalaki bago gumulong sa sahig at huminto sa tapat ng mga sapatos ni Gloria. Hinding-hindi ako magpapakasal sa isang magnanakaw, dumi ni Christine, habang galit na binalot ang kanyang sarili sa kanyang bestida. Ang kapal ng mukha mong isipin, nasasamahan kita sa kulungan. Mami, umalis na tayo rito. Nakakasuka ang pamilyang ito. Mabilis na hinila ni Patricia ang braso ng kanyang anak. Nilagpasan nila ang nakatungong si Carlo. Nang walang anumang pag-aalinlangan, tinapakan pa ang laylayan ng sariling bestida sa pagmamadaling makalabas ng bulwagan. Ang pamilya de la Garza, na kanina lang ay nagmamayabang sa kanilang lumang yaman, ay tuluyang lumayas gaya ng mga basang sisiw.
Naiwang mag-isa si Carlo sa gitna ng naglalakihang lamesa. Ang pulang alak ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang mukha. Tumingala siya kay Gloria at sa unang pagkakataon ngayong gabi, ang lahat ng kanyang pagyayabang at yabang ay tuluyang naglaho. Nalaglag si Carlo mula sa kanyang upuan. Hindi siya tumayo kundi tuluyang lumuhod sa sahig sa tapat ng kanyang ina. Gumapang siya ng kaunti upang abutin ang laylayan ng abo na Filipiniana terno ni Gloria. Hinawakan niya ang mamahaling tela gamit ang kanyang mga kamay na basang-basa sa pulang alak. "Ma, pakiusap po." Umiiyak na pagmamakaawa ni Carlo. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding takot. "Ako ito, si Carlo, ang nag-iisa ninyong anak. Ma, huwag ninyong gawin ito sa akin. Patawarin ninyo ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto ninyo. Pipirmahan ko ang anumang papeles na iharap ninyo. Huwag ninyo akong ipakulong, ma. Parang awa ninyo na." Tiningnan ni Gloria ang kanyang anak na nakaluhod sa kanyang paanan. Sa isang maikling sandali, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Naalala niya ang maliit na batang lalaki na nakakatulog sa kanyang balikat noong mga panahong wala pa silang makain. Naalala niya ang mga pangako niya sa sarili na hinding-hindi niya hahayaang makaranas ng hirap ang kanyang anak. Subalit, mabilis na pumasok sa kanyang isipan ang mga salitang narinig niya mula sa monitor kanina. Naalala niya kung paano nakangiting ikinuwento ni Carlo ang pagnanakaw sa kanyang planta at kung paano nito pinaplano na ideklara siyang baliw upang ipatapon sa isang madilim na pasilidad sa Rizal habang nilulustay ang kanyang pinaghirapan. Ang batang mahal niya ay matagal nang namatay. Ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan ay isang estranghero na binuo ng kasakiman at kawalan ng liwanag sa kaluluwa. "Ipinasya mo na ang iyong tadhana, Carlo," malamig na sabi ni Gloria. Marahas na hinila ni Gloria ang laylayan ng kanyang Filipiniana mula sa mahigpit na pagkakahawak ng kanyang anak. Ang biglaang paghila ay naging dahilan upang mawalan ng balanse si Carlo at tuluyang sumubsob ang muka sa malamig na marmol ng sahig. "Ma! Pakiusap, ma!" Patuloy na sigaw ni Carlo habang hinahampas ang sahig gamit ang kanyang mga kamay. "Huwag ninyo akong iwan! Binuo mo ang iyong sariling bilangguan, Carlo," sabi ni Gloria habang nakatitig sa nakahandusay na anak. "Ang bawat pekeng pirma na ginawa mo habang ako ay nasa kama ng ospital, ang bawat kasinungalingang binuo mo upang makuha ang tiwala ko iyon, ang mga rehas na pumapalibot sa iyo ngayon. At ngayong gabi, kailangan mong matutong mabuhay sa loob nito." Mula sa labas ng resort, ang matitining na tunog ng mga sirena ng pulisya ay nagsimulang dumarami at lumalapit. Ang pula at asul na mga ilaw ay nagsimulang kumislap sa malalaking bintana ng bulwagan, nagpapalabas ng mga magugulong kulay sa ibabaw ng mararangyang palamuti ng despedida de soltera. Dumating na ang mga awtoridad. Ang katapusan ng laro ay narito na at walang sino mang makakapagligtas kay Carlo mula sa kanyang sariling pagkawasak. Bumukas ng marahas ang malalaking pinto sa likod ng bulwagan. Sa pagkakataong ito, hindi mga huling panauhin ang pumasok, kundi mga opisyal ng pulisya na nakasulod sa kanilang asul na uniporme. Pinangunahan sila ni General Mendoza na may seryoso at matigas na mukha. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Federico, ang abogado ni Gloria, bitbit ang isang makapal na attaché case na naglalaman ng mga opisyal na dokumento ng kumpanya at ang kautusan ng hukuman. Ang pula at asul na mga ilaw mula sa labas ay patuloy na gumagapang sa buong bulwagan, nagbibigay ng kakaiba at malamig na kulay sa mga palamuti. Ang marangyang despedida de soltera ay tuluyan nang naging isang seryosong tagpuan ng krimen. Si Richard de la Garza ang unang hinarap ng mga pulis. Sa matinding takot, pilit pa rin niyang ginamit ang kanyang huling natitirang yabang. "Hindi ninyo ba ako kilala?" Pasigaw na tanong ni Richard habang pilit na inaalis ang kanyang kamay sa hawak ng pulis. "Kaibigan ko ang alkalde. Kilala ko ang hepe ng pulisya sa Maynila. Wala kayong karapatang hawakan ako. Ito ay isang malaking pagkakamali." Hindi siya pinansin ng mga opisyal.
Sa pamamagitan ng isang mabilis at formal na pagkilos, pinaligiran ng malamig na bakal ng posas ang kanyang mga pulso. Narinig ang mekanikal na pag-ipit nito na naghudyat ng katapusan ng kanyang pagpapanggap. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti, kaya't halos kaladka rin siya ng 2 pulis habang ang kanyang mga mamahaling sapatos ay maingay na kumakaladkad sa sahig patungo sa pinto. Pagkatapos ay binalingan ng isa pang pulis si Carlo. Nanatiling nakaluhod ang lalaki sa sahig. Ang kanyang ulo ay nakatungo habang ang pulang alak ay patuloy na nag-iiwan ng mantsa sa kanyang kasuotan. Lumapit ang pulis at hinila ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang likuran. Nang maramdaman ni Carlo ang malamig na bakal ng posas na pumulot sa kanyang mga pulso, napaungol siya ng mahina sa matinding kawalan ng pag-asa. Tumingala muli si Carlo kay Gloria. Ang kanyang mga mata ay basang-basa, namumula at puno ng matinding kahihiyan. Sa kultura ng kanilang lipunan, ang kahihiyang ito ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na parusa. "Ma, pakiusap!" Pabulong na sigaw ni Carlo. Ang boses ay nanginginig sa matinding takot sa kahihiyan sa buong lungsod. Isipin ninyo ang ating pangalan, ang apelyidong Salvatierra. Kapag nalaman ito ng media, kapag lumabas ito sa mga balita, mapapahiya tayo sa buong Maynila. Ma, gagamitin ninyo ang inyong pera upang makuha ako rito. Mayaman po kayo, kaya ninyong ayusin ang lahat ng ito sa loob ng isang araw. Tiningnan siya ni Gloria nang may malalim na lungkot sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling matigas na parang asero. Humakbang siya ng kaunti patungo sa kanyang nakaluhod na anak. "Kaya kong bilhin ang buong lungsod na ito, Carlo?" Mahinahon ngunit mariing sagot ni Gloria. Ang kanyang boses ay naging sapat ang lakas upang marinig ng mga natitirang tauhan ng resort. "Kaya kong bilhin ang lupang ito, ang bakal, ang mga makinarya at ang bawat gusali na may nakasulat na tag ng presyo sa mundong ito. Ngunit Carlo, hindi ko kayang bilhin ang iyong integridad. Hindi ko kayang bilhin ang iyong karakter." Huminga ng malalim si Gloria. Naramdaman ang matinding bigat ng kanyang Filipiniana terno sa kanyang mga balikat. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat," pagpapatuloy ni Gloria. "Ibinigay ko sa iyo ang pinakamagandang buhay, ngunit ang lahat ng iyon ay naging dahilan lamang upang maging duwag ka at magnanakaw. Kailangan mong matutong harapin ang kahihiyang ito. Kailangan mong matutong mabuhay sa isang lugar kung saan hindi mo magagamit ang aking pangalan o ang aking pera upang takasan ang iyong mga kasalanan." Tumingin si Gloria kay General Mendoza at tumango ng bahagya. Lumapit ang mga pulis at itinayo si Carlo mula sa sahig. Hindi na lumaban ang lalaki. Naglakad siya ng may nakatungong ulo. Ang kanyang mga sapatos ay marahang kumakaladkad sa sahig habang inilalabas siya ng bulwagan, kasunod ng nanginginig na si Richard. Pinanood ni Gloria ang pag-alis ng kanyang anak. Nakatitig siya sa pinto hanggang sa tuluyang sumara ang malalaking kahoy na pinto. Pinutol ang huling anino ni Carlo. Naiwang mag-isa si Gloria sa gitna ng malawak at walang taong bulwagan. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas mabigat at mas nakakasakal kaysa kanina. Tumingin siya sa paligid. Ang marangyang bulwagan na kanina lang ay puno ng liwanag at musika ay naging isang sementeryo ng kasakiman. Ang mga lamesa ay puno ng mga hindi naubos na pagkain, ang mga baso ng champagne ay nawalan na ng bula at ang mga mamahaling bulaklak ay unti-unti nang nalalanta sa ilalim ng mga malamig na ilaw. Lumakad si Gloria patungo sa gitna ng bulwagan. Sa tabi ng lamesa kung saan nakaluhod si Carlo kanina, nakita niya ang singsing na may brilyante na ibinato ni Christine. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw. Yumuko si Gloria at maingat na pinulot ang singsing gamit ang kanyang kalyong mga daliri. Malamig ang hawak nito. Kinakatawan nito ang isang kasunduan na binuo sa kasinungalingan at nawasak bago pa man magsimula. Inilagay ni Gloria ang singsing sa bulsa ng kanyang Filipiniana. Ibebenta niya ito sa susunod na linggo at ibabalik ang pera sa pondo ng kumpanya. Lumapit si Dennis sa kanyang tabi. Seryoso at tahimik ang mukha. "Senyora," tapos na pong dumaan ang mga pulis.
Ang mga natitirang tao ay naghihintay ng inyong utos. Dennis, mahinahong sabi ni Gloria, hindi na tinitingnan ang paligid. Linisin ninyo ang buong bulwagan. Ipamahagi mo ang lahat ng natitirang pagkain sa mga nagugutom sa labas ng resort. Ang mga bulaklak ay dalhin mo sa pinakamalapit na ospital ng pamahalaan. Masusunod, Senyora, at Dennis. Ang bill para sa gabing ito, ipadala mo sa opisina ko. Ako ang magbabayad ng lahat ng pinsala. Opo, Senyora. Tumalikod si Gloria at naglakad patungo sa pinto ng mga empleyado sa likod. Paglabas niya sa gabi, ang hangin ay malamig at may dalang amoy ng paparating na ulan. Sumakay siya sa kanyang lumang pick-up truck. Pinaandar niya ang makina at tahimik na nilisan ang El Paraiso Resort. Habang binabagtas niya ang daan pauwi sa kanyang walang taong bahay, naramdaman ni Gloria ang matinding pagod sa kanyang 70 taong gulang na katawan. Ang laro ng kasakiman ay tapos na. Ang kasinungalingan ay napilas na. At siya ay uuwi sa isang malalim at payapang katahimikan. Ang silid-dalaw ng piitan ng lungsod ay amoy kemikal na pampalinis at lumang takot. Ito ay isang lugar na malayong malayo sa bango ng lavender at mga mamahaling pabango sa El Paraiso Resort, bagamat 20 minuto lamang ang biyahe sa pagitan ng dalawang magkaibang mundong ito. Umupo si Gloria sa isang malamig na upuang bakal na nakasemento sa sahig. Ipinatong niya ang kanyang mga kalyong kamay sa ibabaw ng lamesang metal, naghihintay habang nakatitig sa makapal na salamin na naghahati sa kanila. Ang mabigat na bakal na pinto sa kabilang panig ay gumawa ng isang mahabang mekanikal na ingay bago dahan-dahang bumukas. Inakay ng isang guwardya ang isang lalaki pumasok sa silid. Sa loob ng isang saglit, hindi nakilala ni Gloria ang kanyang sariling anak. Nakasuot si Carlo ng isang maluwag na kahel, nakasuotan ng mga bilanggo. Ang kanyang buhok, na dati ay palaging maayos at mabango dahil sa mamahaling gel, ngayon ay madikit at nakadikit sa kanyang noo. Ang kanyang mukha ay maputla, may 7 araw na balbas, at ang kanyang mga mata ay lubog sa malalalim at madidilim na bilog ng puyat. Sa loob lamang ng ilang linggo sa loob ng selda, ang makinis at mayabang na anyo ng isang mataas na opisyal ay tuluyan ng natuklap, iniwan ang isang natatakot na bata sa ilalim nito. Umupo si Carlo nang dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay gumawa ng maingay na kalansing nang tumama ang kanyang mga posas sa lamesa. Kinuha niya ang telepono sa dingding at ganoon din ang ginawa ni Gloria. Sa loob ng isang mahabang minuto, tumitig lamang sila sa isa't isa sa likod ng gasgas na salamin. Masaya ka na ba ngayon, ma? Bungad ni Carlo. Ang kanyang boses ay paos at magaspang, tila liha na kumaskas sa kahoy. Ito ba ang gusto ninyo? Ang makita akong nakakulong sa loob ng hawla? Hindi natinag si Gloria. Ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang pader ng asero, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng kanyang puso ay may dalang matinding sakit. Hindi kita gustong makita rito, Carlo, mahinahong sagot ni Gloria. Gusto kitang makita sa iyong opisina, nagtatrabaho ng tapat upang palaguin ang kumpanyang itinayo ko para sa iyo. Ikaw ang pumili ng daang ito nang magpasya kang magnakaw kaysa magsumikap. Yumuko si Carlo, ang kanyang balikat ay nanginig ng bahagya sa matinding pagbuntong hininga. Sira na ang buhay ko, ma. Sinabi sa akin ni Federico kahapon na maaari akong mabilanggo ng 15 taon para sa estafa at pagnanakaw ng ari-arian. 15 taon. Halos 55 na ako kapag nakalabas ako rito. Wala na akong matitira. Ipinatong ni Gloria ang isang nakatuping papel sa salamin. Kinausap ko ang taga-usig ng pamahalaan kasama si Federico. Narito ang isang kasunduan sa pag-amin ng kasalanan. Kung pipirmahan mo ito, ibababa nila ang kaso sa mas mababang antas ng paglabag dahil pumayag akong ibalik ang lahat ng nawalang pondo ng kumpanya. Maaari kang makalaya pagkalipas ng 10 o 12 buwan dahil sa mabuting pag-uugali. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Ang pag-asa ay mabilis na sumilay sa kanyang tinalagang mukha. Gagawin ninyo iyon, ma? Ililigtas ninyo ako? May mga kondisyon, Carlo. Malamig na paglilinaw ni Gloria. At ang mga kondisyong ito ay walang awa. Una,
ang buong pagsasauli ng pondo. Ibebenta ko ang iyong condominium sa Makati, ang iyong mamahaling sasakyan, ang iyong mga pamumuhunan, at ang iyong koleksyon ng mga relo. Ang bawat sentimo na makukuha roon ay diretso sa bangko upang takpan ang utang na ginawa mo sa Valenzuela. Lalabas ka sa piitan nang walang kahit isang piso sa iyong bulsa. Tumango ng mabilis si Carlo. Turingan ninyo ang lahat, ma. Wala akong pakialam. Pangalawa, pagpapatuloy ni Gloria. Ikaw ay ganap ng sibak sa kumpanya. Bawal ka nang pumasok sa alinmang pasilidad ng Salvatierra Corporation habang buhay. At panghuli, tinanggal ko na ang iyong pangalan sa aking diwa at testamento. Binago ko na ang aking huling habilin ngayong linggo. Wala kang makukuhang anumang pamana mula sa akin. Napatitig si Carlo sa kanyang ina, tila muling sinampal ng isang malamig na katotohanan. Paano ako mabubuhay kapag nakalabas ako, ma? Wala akong bahay, walang sasakyan, walang pera, at mayroon akong record ng krimen. Doon ka magsisimula kung saan ako nagsimula 40 taon na ang nakalipas, sagot ni Gloria. Sa pinakailalim ng lipunan, walang sino mang tutulong sa iyo. Kailangan mong matutong magbanat ng buto. Bakit ninyo ginagawa ito sa akin? Umiiyak na tanong ni Carlo. Kung mahal ninyo ako, bakit kailangan ninyo akong iwan sa hirap? Tiningnan siya ni Gloria nang may pinakamalalim na pag-ibig na maaari niyang ibigay dahil mahal kita, Carlo. Kung ililigtas kita ngayon, kung babayaran ko ang iyong utang at hahayaan kang magpatuloy sa iyong marangyang buhay, hinding-hindi ka magiging isang ganap na lalaki. Magiging isang linta ka na aasa sa aking yaman hanggang sa mamatay ako. Mahal kita, kaya kita hinayaang bumagsak ng mukha ang nauuna sa malamig na lupa ng katotohanan. Tumayo si Gloria mula sa kanyang upuan. Ang kanyang 71 taong gulang na mga tuhod ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pagod. Sasamahan ka ni Federico mamaya upang pirmahan ang mga papeles. Harapin mo ang iyong parusa, Carlo, at pag-isipan mo kung sino ang gusto mong maging sa oras na lumabas ka sa mga pinto ng piitang ito. Ibinaba ni Gloria ang telepono at tumalikod. Narinig niya ang pagsigaw ng kanyang pangalan ni Carlo mula sa likod ng makapal na salamin, ngunit hindi siya lumingon. Alam niyang kapag lumingon siya ngayon, baka manghina ang kanyang puso at ang pagmamahal na may halong awa ang magiging tuluyang pagkawasak ng kaluluwa ng kanyang anak. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ibinalik ni Gloria ang El Paraiso Resort sa bangko at ibinenta ang lupa nito sa isang malaking kumpanya ng hotel sa halagang 500 milyong piso. Ang perang iyon ay hindi niya inilagay sa kanyang sariling bulsa. Itinatag niya ang Salvatierra Builders Foundation, isang institusyong nagbibigay ng tulong, medikal at pabahay para sa mga retiradong kargador, construction worker at mga nagtatrabaho sa mga pabrika ng bakal. Nag-iwan lamang siya ng sapat para sa kanyang simpleng pamumuhay. Ang hapon ay napakainit. Nakatayo si Gloria sa tapat ng isang bagong ginagawang gusali sa timog na bahagi ng lungsod. Nakasuot siya ng kanyang kupas na hard hat at matitigas na sapatos na pangtrabaho. Huminto ang ingay ng mga makinarya nang umalingaw-ngaw ang mahabang sirena na nagbabadya ng oras ng tanghalian. Sumandal si Gloria sa tapat ng kanyang lumang pickup truck, hawak ang isang termos ng mainit na kape. Tumingin siya sa tapat ng abalang kalsada kung saan may isa pang malaking gusali na kasalukuyang itinatayo. Ang mga kargador ay dahan-dahang lumabas mula sa gate upang maghanap ng masisilungan laban sa tirik na araw. At doon, nakita niya si Carlo. Nakalabas na ito ng piitan 2 buwan na ang nakalipas matapos ang 10 buwang pagpapakabuti sa loob ng selda. Hindi ito tumawag sa kanya, hindi ito humingi ng tulong, at hindi ito lumapit sa kumpanya. Ngunit nalaman ni Gloria na nagtatrabaho ito bilang isang ordinaryong kargador sa ilalim ng isang kakumpetensyang kumpanya. Nakaupo si Carlo sa ibabaw ng naglalakihang mga semento, nakasuot siya ng isang maruming orange safety vest na puno ng alikabok at grasa. Ang kanyang balat ay naging sunog at maitim dahil sa araw-araw na pagtatrabaho sa ilalim ng initan
at ang kanyang katawan ay naging payat ngunit may matitigas na kalamnan ng isang taong nagbubuhat ng mabibigat na kahoy at semento sa loob ng 10 oras kada araw. Kinuha ni Carlo ang kanyang pananghalian na nakabalot sa aluminum foil, isang simpleng sandwich mula sa convenience store. Kumagat siya ng marahan habang nakatitig sa sahig. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itininaas ang kanyang tingin. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng abalang kalsada. Walang sino mang tumakbo. Walang dramatikong pag-iyak o pagmamakaawa sa gitna ng daan. Nanatiling nakatitig si Gloria sa kanyang anak. At pagkatapos, si Carlo ay bahagyang tumango. Isang maliit, tuyo, ngunit may malalim na paggalang na gulat ng ulo. Iyon ang uri ng paggulat na ibinibigay ng isang tapat na manggagawa sa isa pang manggagawa sa katapusan ng isang mahabang araw ng pagod. Isang gulat na nagsasabing, nakikita kita, naiintindihan ko, masakit ang aking likod, may sugat ang aking mga kamay, ngunit ang pagkaing ito ay binayaran ko gamit ang sarili kong pawis. Ibinaling muli ni Carlo ang kanyang pansin sa kanyang pagkain. Hindi na niya muling tiningnan si Gloria. Isang malalim na paghinga ang lumabas mula sa mga labi ni Gloria. Naramdaman niya ang pagluwag ng matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang sugat na 40 taon nang nakabaon sa kanyang puso ay sa wakas ay nagsimula ng maghilom. Ang gulat na iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa bilyon-bilyong piso na kanyang itinago. Iyon ang unang tapat na kilos na ginawa ng kanyang anak sa kanyang buong buhay. Nasa pinakamababang bahagi ng bundok si Carlo at mahaba pa ang kanyang kailangang akyatin. Maaaring hindi na siya muling maging isang mayaman o kilalang opisyal. Ngunit ngayong gabi, siya ay isa ng ganap na lalaki. Iniligpit ni Gloria ang kanyang termos at sumakay sa kanyang pick-up truck. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay, sa manibela mga kamay na puno ng peklat, matatanda, ngunit malinis mula sa anumang kasalanan. Natapos na niya ang kanyang pinakamahalagang gusali. Ang tunay na pamana na iniiwan natin sa ating mga anak ay hindi ang mga numero sa loob ng bank account o ang mga marangyang mansyon na gawa sa ginto at marmol. Ang pinakamahalagang bagay na maaari nating ibigay ay ang halaga ng integridad, ang karangalan ng tapat na paggawa, at ang lakas ng loob na tumayo muli kapag gumuho ang lahat. Minsan, ang pinakamalaking pagpapakita ng pag-ibig ng isang magulang ay hindi ang pagbuhat sa kanilang anak sa bawat pagkakamali, kundi ang lakas ng loob na panoorin silang bumagsak at masugatan, upang sa kanilang sariling pagsisikap ay matutunan nilang buuin muli ang kanilang sariling buhay gamit ang sarili nilang mga kamay at tapat na pawis. Ang pagkawasak ay simula lamang ng isang mas matatag na pagtatayo.